Naranasan mo na bang dumating sa punto ng iyong buhay na tila lahat ay nawala? Mga pangarap na naiwan sa nakaraan, mga relasyon na nabasag sa paglipas ng panahon, mga ministeryong nagsimula ng may lakas, ngunit ngayon parang wala ng buhay. Ang pakiramdam ng pagiging nasa ilang, ang kawalan ng pag-asa ay isang bagay na maraming tao ang dinadala sa katahimikan. Sa aklat ng propetang Ezekiel, ipinakita ng Diyos ang isang kamangha-manghang pangitain, isang lambak na ganap na puno ng tuyong mga buto. Iyon ay kumakatawan sa isang bansang walang buhay, walang pag-asa, ganap na natalo. Ngunit pagkatapos ay nagbigay ang Diyos ng isang nakakagulat na utos. Magpropesiya ka, ipahayag mo ang aking salita sa mga bagay na tila patay na. Ipinapakita sa atin ng tagpong ito ang isang makapangyarihang katotohanan para sa ating panahon. Kapag ang salita ng Diyos ay ipinahayag ng may pananampalataya, kahit ang tila imposible ay muling mabubuhay, at iyan mismo ang ating tatalakayin sa video na ito. Nais kong manatili ka hanggang sa huli dahil ang ating ibabahagi rito ay maaaring magpaningas muli ng apoy ng iyong pananampalataya at magbigay bagong pag-asa. Sama-sama nating uunawain kung paanong ang kapangyarihan ng salitang propetiko ay kayang ganap na baguhin ang iyong kwento. Kung ngayon ay pakiramdam mo na ang iyong espiritual na buhay ay humihina, na ang iyong mga plano ay tila namatay na ang iyong pamilya o ministeryo ay wala ng lakas, alamin mong mayroon pang gustong ipahayag ang Diyos sa iyo. Hindi lamang ito isang pag-aaral ng Biblia, ito ay isang panawagan upang maranasan mo ang isang sobrenatural na galaw ng Diyos. Maghanda ka dahil ipapakita ng Diyos na walang tunay na nawawala kapag siya ay pumasok sa iyong kwento. Ang pangitain ng lambak ng tuyong buto ay matatagpuan sa Ezekiel, Kabanata 37. Dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang lambak at tinanong siya, "Anak ng tao, mabubuhay pa ba ang mga butong ito?" Napakalakas ng tanong na ito dahil alam ng Diyos na sa paningin ng tao, imposibleng mangyari iyon. Ang tuyong mga buto ay kumakatawan sa ganap na kamatayan, isang bagay na hindi na mababalik. Ngunit hindi nagtatanong ang Diyos upang malaman ang opinyon ni Ezekiel. Pinapakita niya sa propeta na kapag siya ang nagsalita, nagbabago ang realidad. Ang sagot ni Ezekiel ay puno ng karunungan. "Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam." Sa madaling salita, inamin niya na sa sarili niyang kakayahan, wala na siyang magagawa. Ngunit alam niya na may kapangyarihan ng Diyos upang baguhin ang lahat. Ngayon, isipin mo ito. Ilang beses mo nang sinubukang lutasin ang iyong problema nang mag-isa at napagtanto mong imposibleng mangyari? Ilang beses ka nang tumingin sa isang sitwasyon at nagsabi, "Tapos na." Maaaring ito ay ang iyong kasal na tila patay na. Maaaring ito ang iyong pananampalataya na wala ng sigla. Maaaring ito ang pangarap mo na inilibing na ng mga kabiguan. Ngunit ngayon, dinala ka ng Diyos dito upang sabihin, "Maaari ko pang buhayin ang akala mong tapos na." Dahil kapag nagsalita ang Diyos, kahit ang pinakatuyong mga buto ay muling tatayo. Kaya't nagbigay ang Diyos ng utos kay Ezekiel. Magpropesya ka sa mga butong ito at sabihin mo, "Mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon." Pansinin mo ito, maaari namang buhayin ng Diyos ang mga buto sa isang salita lamang, ngunit pinili niyang gamitin si Ezekiel upang magpahayag. Itinuturo nito sa atin na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating deklarasyon na nakaayon sa kanyang salita. Ilang beses mo na bang ipinahayag ang buhay sa iyong sariling sitwasyon? Ilang beses mo na bang ginamit ang autoridad na ibinigay ng Diyos upang ipahayag ang pagpapagaling? Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito rin ay pananalita. Sabi ng salita, "Sumampalataya ako, kaya ako nagsalita." 2 Corinto 4:13.
Nagpropesiya si Ezekiel at isang kahangahangang bagay ang nangyari. Nagsimulang magsama-sama ang mga buto, lumitaw ang mga litid, tumubo ang laman, natakpan sila ng balat ngunit wala pa ring buhay sa kanila. Kapansin-pansin ito dahil madalas nakikita natin ang mga pagbabago ngunit hindi pa ganap. Minsan, sinisimulan ng Diyos ang pag-ayos ng isang bagay sa iyong buhay, ngunit iniisip mo, hindi pa rin ito katulad ng inaasahan ko. Ngunit huwag kang panghinaan ng loob. Ang proseso ng pagpapanumbalik ay dahan-dahan. Una, nagsasama ang mga buto, pagkatapos ang laman, pagkatapos ang balat, at sa huli, ang hininga ng buhay. Marahil ikaw ay nasa kalagitnaan ng prosesong ito at hindi mo lang ito napapansin. Huwag tumigil sa pagpapahayag. Patuloy kang manampalataya dahil hindi pa tapos ang gawaing sinimulan ng Diyos. Muling nagsalita ang Diyos. Magpropesiya ka sa Espiritu, magpropesiya ka, anak ng tao, at sabihin mo sa Espiritu, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mula sa apat na hangin dumating ka, Espiritu, at hipan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Sumunod si Ezekiel. Dumating ang Espiritu at ang mga katawan ay nakatanggap ng buhay. Tumayo sila at sinasabi ng Biblia na sila'y naging isang makapangyarihang hukbo. Kamangha-mangha, ang dating ganap na patay ay naging isang hukbo. Hindi lamang ibinalik ng Diyos ang buhay, binigyan niya sila ng layunin. Kapag nagpanumbalik ang Diyos, hindi lamang niya ibinabalik ang nawala sa iyo, binabago niya ito, pinapalakas, inilalagay ka niya sa mas mataas na posisyon kaysa dati. Ngayon, gusto kong ilapat mo ito sa iyong buhay. Ano ang mga tuyong buto para sa iyo ngayon? Ito ba ay ang iyong espiritual na buhay na wala ng alab para sa Diyos? Ito ba ang iyong kasal na puno na lamang ng sigalot at sama ng loob? Ito ba ang proyekto sa ministeryo na iniwan mo dahil akala mo hindi ito magtatagumpay? Sinasabi ng Diyos, magpropesya ka, magsalita ka ng may pananampalataya, ipahayag mo ang aking salita sa bagay na iyon. Dahil ang parehong tinig na nagbigay ng buhay sa isang lambak na puno ng patay na buto, ay ang parehong tinig na nais kumilos sa iyong buhay ngayon. Maaaring nagtatanong ka, paano ako magpopropesya? Paano ko magagamit ang salitang ito ng praktikal? Bibigyan kita ng ilang hakbang. Una, kilalanin mong mag-isa, wala kang magagawa. Tulad ng sinabi ni Ezekiel, Panginoon, ikaw ang nakakaalam, ibigay ang sitwasyon sa Diyos. Pangalawa, ipahayag ang salita sa bagay na tila patay. Gumamit ng mga talata mula sa Biblia at simulang ipahayag ang mga ito. Halimbawa, Panginoon, naniniwala ako na ang patay ay muling mabubuhay sapagkat nasusulat, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Tibuantil sa 25. Pangatlo, magpatuloy. Hindi dahil minsan ka lamang nagdeklara ay agad na magbabago ang lahat. Patuloy kang magpahayag, patuloy kang manalangin, patuloy kang maniwala. Kapag ginawa mo ito, may makapangyarihang bagay na nangyayari. Hihipan ng Espiritu Santo ang iyong buhay. At siya ang nagdadala ng tunay na pagbabago. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito lakas ng sarili. Ito ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. At kapag siya ang humihip, lahat ay nagbabago. Ang imposibleng bagay ay nagiging posible. Ang patay ay muling nabubuhay. At ikaw ay nagiging buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't nais kong tandaan mo ito. Hindi mahalaga kung gaano katuyo ang iyong lambak. Hindi mahalaga kung gaano kaimposible ang sitwasyon. Ang Diyos ay nananatiling Diyos. At kapag nagpasya siyang kumilos, walang makakapigil. Ipahayag mo ang buhay, ipahayag mo ang salita, dahil may kapangyarihan kapag binibigkas mo ang ipinasya na ng Diyos. Tulad ng nangyari kay Ezekiel, makikita mo ang mga buto na nagsasama-sama, ang laman na nabubuo, ang balat na bumabalot, at sa wakas,
ang hininga ng Espiritu na nagbibigay ng buhay kung saan dati may kamatayan. Ngayon, nais kong manalangin kasama ka. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay mo sa harapan ng Diyos ang lambak na iyon sa iyong buhay. Maaring isang tiyak na bahagi ito, maaring marami. Magpropesya tayo ng sabay. Sabihin mo, Panginoon, naniniwala ako sa kapangyarihan ng iyong salita. Ipinapahayag ko ang buhay sa mga bagay na patay. Ipinapahayag ko ang panunumbalik sa aking mga pangarap, sa aking pamilya, sa aking ministeryo. Hipan mo ang iyong Espiritu, Panginoon, at buhayin mo ang mga bagay na hindi ko na kayang paniwalaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, ipahayag sa mga komento, mabubuhay akong muli. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito. At tandaan, ang Diyos ay nananatiling Diyos ng buhay. Patuloy siyang nagpapabago ng mga lambak ng tuyong buto upang maging makapangyarihang hukbo. Huwag sumuko, magpropesya ka, maniwala ka, at saksihan ang imposible na nagiging posible.